Itago niyo na lang ako sa pangalang Tisay, 36 na taong gulang, may asawa at mga anak. Sa mata ng marami siguro isa lang akong ordinaryong babae, may pamilya, may bahay, may trabaho. Pero sa loob ko parang may matagal ng sugat na hindi gumagaling at ngayon, unti-unti itong kinakain ang pagkatao ko. Lumaki akong hindi madali ang buhay. Iniwan kami ni Papa noong ako ay 10 taong gulang pa lang. At sa pagkawala niya, doon nagsimula ang mas mabigat na yugto ng buhay ko nang dumating si Mama sa panibagong relasyon. Akala ko noon, magkakaroon na kami ng panibagong simula, pero mali pala ako. Ang stepdad ko, imbes na protektahan ako, siya pa ang at emosyonal. Wala akong masabihan, kasi alam kong masasaktan si Mama kung malalaman niya. Kaya pinili kong manahimik, umiyak na lang sa dilim, at itago ang lahat. Pero ang hindi ko alam habang tumatagal, unti-unti palang nag-iiwan ng bakasang sakit na iyon sa pagkatao ko bakas na dala ko hanggang ngayon. Habang lumalaki ako, napansin kong iba ako. May kakaibang pagkahumaling ako. Hindi ko alam kung ito ay dahil sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Parang may tinig sa loob ko na laging naghahanap ng kasiyahan, ng atensyon, ng init. Hanggang sa nag-asawa ako, akala ko mawawala na yon. Pero mali pala ako. Kahit anong gawin ng asawa ko, hindi ko maramdaman ang mga gabi na parang may hinahanap ako na hindi ko maipaliwanag. Isang kakulangan na kahit pagmamahal niya, hindi kayang punan. Hanggang sa dumating ang mga panahong nagpadala ako sa isang bagay na ngayon ay ikinagagalit ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa, pero sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko buo ako, buhay ako. Pero mali, napakasama. At isang araw nahuli ako ng anak ko sa mismong kusina kasama ang kapatid NH, asawa ko. Doon ako tila binuhusan ng malamig na tubig. Nakita ko sa mga mata niya ang pagkasuklam, ang pagkagulat, ang pagkawasak. Doon ako tuluyang natauhan. Simula noon, araw-araw akong nilalamon ng hiya at guilt. Hindi ko kayang tingnan sa mata ang mga anak ko, lalo na siya. Gusto kong magbago, gusto kong ayusin ang sarili ko, pero hindi ganoon kadali. Para isang bagay na paulit-ulit kong gustong takasan pero laging bumabalik. Kaya ngayon, nandito ako, umaamin, umaasa, humihingi ng payo. Paano ko sisimulan ulit? Paano ko haharapin ang sarili kong demonyo? Hindi ko gustong masira ang pamilya ko. Mahal ko sila, pero minsan, parang hindi sapat ang pagmamahal para talunin ang sarili kong kahinaan. Kaya gusto kong humingi ng tulong kahit dito man lang. Sana may makapagbigay ng payo. Hindi ko alam kung deserve ko pa ng ikalawang pagkakataon, pero umaasa pa rin ako. Gusto kong maging mabuting ina.